kalikasan, maglilingkod para sa ating bayan. Pantay na ang bukas, tayo'y magtulungan. FPJ, Pantay Bayanihan, hawak kamay, laging tumutulong. Party list ng bayan, number 3 sa balota. Para sa inyo, kami naririto. May pinost na tatlo yung isa. Kailangan kong sabihin, ganon ha. Ito naman yung tatlo ko. So, we'll see finally sino yung aming i-anunsyo very soon. Finally, sino yung aming i-anunsyo very soon. If we'll have what particular number we will have, a few more or yung number na iyon by October. Pero very soon i-anunsyo namin yung aming mga kandidato para sa Senado. There could be more. There could be just a certain number. Basta soon. Pina-finalize lang namin. Pero soon, i-anunsyo namin kung sino-sino sila. Yun yung pangarap ko nung 2022. Magbuo kami ng 12 para sa midterm election. So, tignan natin how close we can get to that original wish or dream. Pero kung ilan man yung maging absolute number namin, finally, basta ilalaban namin sa midterms next year. Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi rin aliado sa mga Duterte. So yun yung pangunahing trabaho namin since the last 2 years and going into the midterms next year, na magbuo ng totoong unity, mas totoong unity sa kanila. And pag inanunsyo namin publicly yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po natin. It's part of the work in progress. Apparently, kahit yung ating mga law enforcement authorities, batay sa natututunan nila sa aming investigasyon, they felt they had enough to actually file that case of qualified trafficking in persons against Mayor Alice Guo and 14 others. Unfortunately nga, may dinamay pang at least 4 na mga Pilipina, led na nga by si Miss Merly Joy Castro, 3 pang nakikita niya tuwing namamalengke siya sa Concepcion, Tarlac. Ginamit ang mga pangalan nila at kay Miss Merly Pekeng BIR TIN number para ilista sila bilang co-incorporators ng Hongsheng Gaming Technology. Kahit tulad ng sabi ni Miss Merly, wala siyang kaalam-alam sa Pogo, na shock na lang siya na dinawit siya nung inimbita ng aming komite sa hearing kahapon. Grabe, siya po ay dating vendor, naging BPO worker, ngayon naglalako ng isaw. Ang pagkakilala niya dun sa 3 pang mga babae ay yung isa nagbebenta ng gulay, yung isa nagbebenta ng agahan sa umaga, yung isa nagbebenta ng walang kakayahan na maging co-incorporator ng isang Pogo Hub. Pinapuntahan pa ni Sen Sherwin yung kanilang mga bahay at talagang napakasimple, hindi talaga magiging bahay ng mga Pogo operator. So, tinanong ko rin kay DOJ IACAT Chief Yusek T, sir, paano na to? No? Na-filean sila ng non-bailable offense. So, at least ang naging payo ni Yusek T kay Miss Merly ay pwede niyang i-clear yung pangalan niya at tumulong din sa investigasyon ng DOJ at yung kaso nila, no, laban kina Mayor Alice Guo. Well, of course, kapag finally humarap ulit si Mayor Alice Guo sa aming hearing, that's a very reasonable ask mula kay Sen Sherwin at mula sa aming buong komite. Kasi intention talaga namin to get to the bottom of this. Tukuyin talaga yung mga roots ng ating Pogo problem. At hindi lang siya palalim, palawak pa dahil nakikita namin na may ebidensya na yung Bamban Pogo Hub ay may link pati dun sa Clark Sun Valley Pogo na nauna na naming na ocular at doon nakitaan namin ng video room at mga model, no, para sa love scam. Dito sa isa pang Pogo Hub, yung sa Porac naman, or rather yung sa Clarkson Valley sa Pampanga din, yung Huang Ziyang na sinasabing pinaka-boss sa Bamban
na inamin ni Mayor Alice Guo ay kasosyo niya sa Baofu, yung may-ari ng lupa, yung lupa kung saan nakatayo yung Pogo sa Bamban, yung si Huang Ziyang ay incorporator din sa Pogo sa Clarkson Valley, Pampanga. So, ang daming interconnections, palalim at palawak. Plus yung Hongsheng Gaming Technologies, yung kumpanya na ni-raid, tas nagpalit lang ng pangalan into Zunyuan dyan sa Bamban, Tarlac. Yung Hongsheng na yang at yung ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac naman, konektado rin. So, paano nangyari yon? Ayon din sa mga papeles na nakolekta sa raid, ang koneksyon nila ay sa pamamagitan ni Dennis Cunanan, yung dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Hindi rin siya nakarating nung nakaraang hearing, bagamat nandun yung kanilang attorney. Wala pong ganoon dahil ako po ay nakapag-reason na. Matagal na po kasi akong nagtitinti. Taon-taon na lamang po na sinasabihan ako na huwag punahin yung mga ilang mambabatas, mga ilang senador, kongresista. Hindi pa rin eh. At nabahala ako nung hearing para sa kanya, kaya hiniling sa NBI na hanapin siya, nasaan na ba siya, siya ba ay buhay pa or patay na. And ang initial feedback ay in fact nauna pa galing sa inyong mga kasamahan sa media dahil pinuntahan yung address na nakalagay doon sa NBI clearance ng isa pang Alice Leal Guo. Apparently, hindi siya nakatira doon. Ibang pamilya, ibang apelyido ang nakatira doon, pinauupahan yung tirahan na iyon, minsan pang naging parlor. So, kumbaga, hindi mas naklaro yung misteryo, nadagdagan pa. Hindi na nga totoo yung ipinakilalang identity ni Mayor Alice Guo sa atin. So, ngayon, na itatanong natin, sino naman itong isang Alice Leal Guo? So, dagdag na misteryo lang, hindi pa lalong kumlaro. Sa mga supporters po, nagpapasalamat po ako sa tiwala nila at huwag po silang mag-alala dahil hindi porket ako ay nag-resign, ang ibig sabihin nun ay hindi ko nang suportahan si Pangulo. Kapag resign ko po ay mas tatapangan ko pa po ang pakikipaglaban para po sa ordinaryong Pilipino. Kung ano po si Moco Uso nung panahon ng kampanya ay ganun po ang... Wala pang ganon, pero talagang nakakabahala dahil malala na nga yung identity theft. Ayaw po natin na nalalagay sa panganib or worse ang buhay pa ng isa nating kababayan na mukhang ninakawan ng identity ni Mayor Alice Guo. Trabaho, pagkain, hustisya para sa bawat Pilipino. FPJ, Panday Bayanihan para sa kapwa Pilipino. Bayanihan tayo, Pilipinas. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. At the tone, please record your message within on the accomplishments as well as the plight of Manila's law enforcers. Zian Ambrosio is on the phone to give us details. Zian?